Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Muling nilaro ng bida ang puzzle upang makagawa ng mga sandata para sa kanyang mga kasama. Lumikha siya ng balanseng maikling pana, matalim na mahabang sibat, at matibay na bakal na kalasag. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang mga braso dahil sa pagod at tinanong si Esel kung lahat ba ito ay sirang. At inamin niyang wala siyang magagawa dahil ito lang ang mga materyales na mayroon sila. Nang tanungin siya ng diwata kung hindi na siya gagawa pa, sagot ni Han na kung lalampas pa siya rito, masyado ng kapansin-pansin. Binigyang diin niya na ayaw niyang magkamali ng pag-unawa ang master. Kinabukasan, sina Han, Esel, at Aaron ay na-teleport sa ika-4 na palapag. Kung saan ang uri ng quest ay subjugation, lipulin ng lahat ng kalaban. Namangha si Jenna sa bagong pana dahil sa tibay at elastisidad nito, at sinabi niyang lampas na sa sukatan ito. Nagtanong din siya na kung ganito kataas ang kalidad, baka may mga taong dumating na magnanais na kawin ito. Handa nang harapin ang mga halimaw, tiniyak ni Han na kung gagamitin niya ang personal weapon option, hindi iyon mangyayari. Sa isip niya, sobra ang master sa pagpapaatake, dahil 3 lang sila, kaya inatasan niya si Jenna na harapin ang mga harpy kasama si Aaron. Nang magsimula ang labanan at haharapin na nila ang mga goblin, napansin ni Han si Aaron at inisip niyang duwag ito dahil natatakot. Nagpakita si Aaron ng walang kabuluhang galaw, kaya binanatan siya ni Jenna ng malakas sa mukha, dahilan para dumugo ang ilong niya. Binalaan niya ito na mamamatay siya kung mabigo pa rin ngayon at tinanong kung ayos lang ba iyon sa kanya. Hinimok siya ni Han na tigilan ang pagkataranta. Nangako si Aaron na susubukan niya. At matapos ang mahabang laban sa tulong ng lahat, nalinis nila ang yugto. Nag-level up si Aaron, ngunit inisip niyang hindi pa rin siya nakapagpakita ng disente. Nag-alala siya kung ano ang mangyayari sa kanya. Nag-abiso ang sistema na si Aaron ay nairehistro bilang paborito, at nagkomento si Han na mukhang mabubuhay siya dahil naisama siya sa listahan ng paborito. Sumigaw si Aaron ng malakas sa ginhawa dahil buhay pa siya at nakaligtas. Biniro naman siya ni Jenna na matapos si Subordinate 1, mukhang lumaki na rin si Subordinate 2. Ngumisi lang si Han kung ano ba ang ibig sabihin ng Subordinate. Pagpasok ni Han sa armory, naisip niya ang tungkol kay Subordinate 2 ng Party 1. Isang 6-star, level 99, may 5 banal na sandata na siya mismo ang gumawa at puno ng ultimate skills. Inaasahan niyang makikilala niya balang araw ang 5 kasamahan sa party, si Muden ni Delph, Nahiko Jestfel, Ridagen, Yulnet Sid, at Ceres Azent, habang inaakyat ang toring iyon. Para kay Han, isa lang itong idle game, kaya't sapat na si Submaster Ceres, at may backup na si Yulnet kung kailanganin. Naniniwala siyang parehong matalino at malinaw mag-isip ang dalawa, kaya nagsimulang magtaka kung sila ba ay artificial intelligence. Ngunit napaisip siya na baka hindi nga sila AI. Samantala, sa loob ng toring iyon, nilapitan ni Yulnet si Ceres at tinanong kung aalis na siya. Sabi ni Ceres, dapat alam ni Yulnet na kailangan nilang sulitin ang bawat segundo. Sabi naman ni Yulnet na hindi siya makapagbigay ng malaking pamamaalam, kaya hiniling niya kay Ceres na siya na ang bahala sa investigasyon. Bilang kapalit, sinabi ni Ceres na si Yulnet naman ang mangalaga sa natitirang gawain at alamin ang kinaroroonan ng Master. Sa laro, in-upgrade ng Master ang mga residente sa level 2, kaya tumaas ang limitasyon ng bilang ng bayani. Natapos na rin ang auxiliary building ng cafeteria, kaya't makakatanggap ng dekalidad na pagkain ang mga bayani. Tumaas din sa level 2 ang training grounds, kaya mas epektibo ang pagsasanay ng mga bayani. Samantala, ang 3 gusali ng armory, ang forge, woodshop, at refinement facility, ay pinagsama at naging equipment workshop. Maging ang town square ay na-upgrade sa level 2. Sa madaling salita, lahat ng gusali ay naging level 2. Nagulat si Jenna at nagtanong kung ano ang nangyari dito. Habang nagtataka si Aaron kung Archmage ba ang master para magawa ang ganitong bagay. Pabirong sagot ni Han, medyo makapal lang ang wallet ng master, at wala siyang magagawa dahil dito na nagsisimula ang kasiyahan. Pinagnilayan ni Han na dahil sa iba't ibang reaksyon ng mga bayani at sa kapanpanabik ng mga laban. Hindi lang basta data ng 0 at 1 ang nararamdaman, tunay silang mga tao. At dahil isa siyang totoong tao, hindi niya maiwasang isipin na habang nililinis nila ang mga palapag. Lalong gumaganda at umuunlad ang waiting room. Nang ipakita ni Esel ang mga hiyas at supot na puno ng barya, sinabi ni Han na tila nakaschedule na ang oras ng aktibidad ni Master Wutive. At malaki ang chance ang isa siyang office worker. Idinagdag pa ni Han na madalas nanunood si Master ng kanilang mga laban at kaya rin niyang gumastos paminsan-minsan. Sumagot si Esel na mas mabuti na ang Master na kayang bumili ng package kaysa isang estudyanteng kapos sa pera. Para kay Han, hindi katulad ng ibang laro ang Pick Me Up, walang event na bigla kang babagsakan ng mga libreng hiyas. Ngunit ngumiti siya, dahil kung pay to win ang master, mas mabuti iyon kaysa limitado ang libreng hiyas. Biglang naputol ang kanyang iniisip nang may abisong nagsimula na ang 10x summoning ng master.
Nang magsimula ang proseso, nilapitan ni Han at ng kanyang mga kasama ang silid upang salubungin ang mga bagong bayani. Dalawa ang paraan ng summoning. Ang normal summoning gamit ang ginto at ang premium summoning gamit ang hiyas. Siyempre, mas mabisa ang premium summoning dahil ito ang espesyal na pera sa laro. Pagkaraan ng ilang sandali, 10 bagong bayani ang lumabas mula sa summoning chamber, nagtataka kung ano ang nangyayari at kung may nakakaalam ba ng sitwasyon. Biglang binunot ng bida ang kanyang espada at itinapat sa isa sa kanila. Na nanginginig na nagtanong kung sino siya. Sagot ni Han, manahimik muna siya dahil hindi niya ipapaliwanag agad-agad. Binigyang diin niya na ipapaliwanag lang niya ito sa mga makakaligtas at may kakayahan. Agad na sumingit si Esel, pinatigil ang lahat at tinanong kung may mga panday o kusinero. Inutusan niyang lumapit ang mga may kasanayan. Naguluhan ang iba at humingi ng paliwanag, ngunit mariin silang pinatigil ni Esel. Tinanong ni Jenna si Han kung ano ang ginagawa ni Esel. At sagot ni Han, hinahati niya ang mga gawain dahil marami ng bagong pasilidad. Naisip din ni Han na kung ang mga dating namatay ay dito na summon, maaari sanang naging hindi pandigma ang job nila. At ang mismong sistema sa waiting room ay direktang magbabago. Pagkatapos ay bumuo ang guro ng isang grupo mula sa 4 na bagong salta, sina Jid, Hansen, John, at Teddy, at tinawag itong Party 2. Napaisip si Han tungkol sa mapait na katotohanan, kung wala kang espesyal na kakayahan, wala kang pagpipilian kundi puwersahin ang iyong katawan, at ang mga walang kasanayan ay hindi man lang karapat-dapat pakainin ng tira-tira. Habang hinihikayat ng diwata ang mga kasapi ng party na pumasok sa dungeon, naisip ni Han na nagsisimula ng uriin ng guro ang mga kapaki-pakinabang, at ang mga bagong summon na may isang bituin lang ay kanyang pinapaligpit sa pamamagitan ng pagpapadala sa dungeon. Kung hindi sila makakasanay, matatanggal sila. Pagpasok ng party 2 sa dungeon, nakatanggap si Han ng abiso na bumalik na si John sa kandungan ng Diyosa. Ipinaalam niya ito kay Jenna, isa na ang patay. Sabi ni Jenna, baka nabuhay pa sana si John kung binigyan lang sila ni Han ng tamang paliwanag. Ngunit iginiit ni Han na walang saysay na mag-aksaya ng paliwanag sa mga taong mamamatay lang din sa pinakamababang palapag. Maya-maya, natanggap muli ang balita, patay na rin si Teddy. Ipinabatid ni Han sa mga kasamahan na 2 na ang wala, at umaasang kahit paano'y may 2 pang makakaligtas. Samantala, naguguluhan ang ibang bagong dating. Kinuha nila na baka ipalaban sila ng diwata sa mga halimaw na aabangan sila ng hindi handa. Biglang lumapit si Aaron kay Esel, mariing nagpahayag ng kagustuhang sumama sa isa pang party ng mga bagong salta. Nagulat ang diwata at sinabing wala siyang karapatan at dapat siyang manatili. Ngunit hiniling ni Han kay Esel na payagan si Aaron. Wala rin naman daw itong tunay na kasanayan sa labanan, kaya hindi masama. Habang papasok si Aaron sa dungeon, tinawag siya ni Han at pinayuhan, maaari siyang tumulong pero huwag niyang gawing ugali ang manguna ng ganoon. Tumango si Aaron bilang tugon. Pagpasok ng party 3, naginat at humikab si Jenna, sinabing mas gusto niyang bumalik at kumain ng kanin kaysa patatas na siyang tinitiis nila sa ilalim ng tinatawag na master. Napatingala naman si Han at nagbitiw ng puna, maliwanag ang langit dahil nakatingin sa kanila ang master, gaya ng Diyos na nakamasid sa mundo. Nagulat si Jenna, ngunit ngumiti si Han at sinabing huwag mag-alala, marami pang mas mahalagang bagay ang master kaysa makinig sa bawat isa sa kanila. Sigurado raw siya na nasasala muna bago makarating sa master ang anumang mensahe. Matapos ang matinding laban, nakabalik lahat ng miyembro ng Party 3. Nang tanungin ni Han si Aaron kung ilang goblin ang napatay niya, isa lang daw. Pinuri ni Han si Aaron sa pag-intindi sa kanyang payo. Dinala niya silang lahat sa tirahan, sabay sabing, malaya na tayo sa patatas. Pagpasok nila, nakita nila na mas lalo pang gumanda ang pasilidad. Nagtaka si Jenna kung makakakain na sila ng mas mamahaling pagkain dahil may cafeteria na. Sagot ni Han, hanggat hindi sila itinuturing na walang silbi ng master, posible. Natuwa sina Jenna at Aaron, nagbibirong baka makatikim na sila ng beefsteak o kahit turkey. Ngunit paalala ni Han, huwag kalimutan, kapag naging walang silbi sila, itatapon din sila. Sa kanilang pagkadismaya, ang isang bagong dating na nagpakilalang kusinero ay naghain muli ng patatas, kinakabahang idinahilan na may pampalasa nga, pero wala namang ibang sangkap. Tiningnan ni Han ang attribute window ng tinatawag na chef at natuklasan niyang wala naman itong kasanayan sa pagluluto. Napaisip siya kung mayroon bang ibang may cooking skill. Lumingon siya sa isang babaeng bagong dating, si Chloe, at itinalaga itong maging tagaluto mula ngayon. Nang matanto ni Dolph ang dating kusinero na mawawala ang kanyang posisyon, nagmakaawa itong maghintay, nangakong babaguhin ang luto. Pinuri ni Han ang bilis ng pag-iisip nito, ngunit sinaway ang kanyang pagsisinungaling. Binalaan siyang iyon na ang huling pagkakataong palalampasin niya ito. Kalaunan, naghanda si Chloe ng hapag na puno ng iba't ibang putahe mula sa patatas, namangha si Jenna. Hindi nila akalaing ganoon karaming lasa ang kayang gawin mula sa iisang sangkap. Ngumiti lang si Chloe at sinabing dahil iyon sa paggamit ng iba't ibang pampalasa.
Habang kumakain, sinabihan ni Han ang lahat na makinig, hindi niya uulitin ang sasabihin. Maaari raw nilang ipasa ang kaalaman na ito sa susunod na batch ng bagong dating kung ayaw nilang makakita ng mga taong mamatay ng walang kalaban-laban. Pagkatapos noon, nagbahagi si Jenna, hindi rin daw siya lumalaban bago siya makarating dito, kaya payo niya sa lahat, magtulungan sila. May isang nagngangalang Enoch na nagtanong kay Han kung sila ni Chloe ay may kanya-kanyang gawain. Sagot ni Han, si Enoch ang magiging karpintero at si Chloe ang kusinira, makakatulong sila sa lahat sa ibang paraan. Mabilis namang sumabat si Dolph, sinabing marunong din siya sa kahoy. Mariing tugon ni Han, kung isa na namang kasinungalingan, baka siya ang unang ialay sa synthesis, at siguradong magiging magandang sangkap siya. Ipinaliwanag ni Han na mas mataas nga ang survival rate ng mga hindi mandirigma, ngunit hindi dapat magpakampante. Paalala niya rin na limitado ang mga posisyon, at kung may mas mahusay na dumating, matatanggal sila at magiging panglaban. Kinabukasan, 3 kabataang lalaki, sina Jid, Hansen, at Dika, ang lumapit kay Han sa training ground upang magsanay. Sabi ni Jenna, nakipagpustahan daw siya na sila lang ang magkaka-interest. Tugon ni Han, nagsasawa na rin siyang makipaglaban kay Aaron, kaya magandang pagbabago ito. Habang nagsasanay kasama ang 3, naisip ni Han na baka maimpluwensyahan sila ng masama ni Aaron dahil nagsimula na ring tawagin siyang boss. Ang pagitan ng kanilang stats ay 7 hanggang 8, halos katulad ng agwat ng bata at matanda. Kung nasa lupa raw sila, imposible siyang makamit ng ganoong resulta sa maikling panahon. Samantala, umabot na sa level 5 ang beginner archery ni Jenna, at level 2 naman ang short sword proficiency. Si Aaron naman ay nakaabot sa level 2 sa spearmanship, ngunit hirap nang umangat pa. Maaga siyang dumarating at pinakahuli ring umuwi, pero mabagal ang progreso. Para naman sa 3, sina Jid, Hansen, at Dika, nakakuha sila ng level 1 swordsmanship. Dahil magkakasing edad, lalo silang naging malapit. Sa pagtatapos ng training, hinangaan nila ang pagkakaiba ng level 1 at level 2 swordsmanship, at napansinihan na mas mahusay sila kumpara sa mga nanginginig sa takot. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon muli ng libreng 10x summon. Sa pagkakataong ito, hindi na kumilos si Han dahil sina Aaron at ang 3 na ang umako. Isa lang ang namatay. Habang pinagmamasdan ng mga bagong dating, sinabi ni Jenna na unti-unting lumalaki ang kanilang bilang. Tugon ni Han, mas lalaki pa ito. Nagtanong si Jenna kung bakit hindi pa sila umaakyat sa ika-5 palapag dahil matagal na nilang nalampasan ang ika-4. Ipinaliwanag ni Han na mas mahirap ang ika-5 palapag at hindi pa nagkakaisa ang mga natitirang miyembro ng party. Kada ika-5 palapag, tumitindi ang hamon at may boss floor. May posibilidad din na hindi siya makaligtas. Tahimik na napaisip si Han, ilang kaya ang mamamatay kahit pa matapos ang lahat ng pagsasanay at pag-alis ng mahihina. Hindi niya nakikitang kailangang ipaliwanag pa kay Jenna kung gaano kabangis ang hirap na darating. Ipinadala ng Master ang Team 1, sina Han, Jenna, Aaron, Hansen, at Jid. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.